galaw if an impeachment complaint is received by the House. So, exciting yan. I doubt if they will want to. Ang tingin ko may ilang mga kongresista who are already very hesitant to participate. You go there, Chantal. On the open area. Nangayayat na siya, no? There, you were... Sir, usaping politika lang po. Ano po yung reaksyon ninyo doon sa press conference ni Governor Chavit Singson na kinarakterize ni Yusek Claire Castro na parang a form of inciting to sedition daw, sir? Anything you say against the president is always inciting to sedition. Kay mga talawan man ang piste na. Demokrasya man kumusulti ko bogo inyong presidente, inciting to sedition. Kung sa'yo gusto, magdebate mo ni Ferdinand Marcos o man nahuman. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. At kung wala pong notification kang natatanggap, madali lang po yan. Punta lang po kayo sa YouTube, search po si Kuya Goods at lalabas na po ang ating channel. BP Sara, suportado ng AFP dahil siya lang ang pag-asa. Naku, ano kaya ito? Joke ba to? O kasi kung suportado, tatanong lang tayo ha. Kung sinusuportahan si BP Sara, nagtatanong tayo, bakit walang ginagawa yung kulay brown? Sa usapin na ng pandudorobo. Diba? Tatanong lang tayo. Pero alamin natin kung ano yung paano naging suportado, paano sinuportahan. Siguro, mamaya, abangan natin. Impeachment ni BP Sara Duterte, uusad nga ba? Yan ang malaking question mark. Kahit sino ang kumalaban kay BP Sara, wala hong panalo. Diba? Kahit sino ang itapat, magsasanib. Sabihin natin, pag magsanib pwersa na lahat, pink, yellow, magsanib pwersa na kayo, pula. Sawa na ho ang taong bayan sa inyo. Ang hinahanap na ho ng taong bayan, yung totoong nagmamalasakit sa bayan. Yung totoo, taga-South, Davao. Yan ang mga, yan lang may malasakit eh. Noong panahon ni Tatay Digong, isipin nyo unang inasikaso niya yung infra. Bill. Hindi pala una. Yung pinagbabawal na candy. Diba? Tapos yung infra. Big ticket. Pero ngayon wala na. Yung big ticket parang wala na. Hindi na pinondohan. Bakit? May balita dito na nawawala na yung big ticket ni Tatay Digong. Bakit kaya? Ano naging problema? Kasi hindi na pinondohan yung mga proyekto eh. Lalong-lalo na yung subway. Sana, yun man lang matapos. Tsaka yung LRT2, LRT extension, papuntang Nyog. Para hindi na humahirapan ng ating kababayan, kawawa naman. Diba? Isipin nyo, from Bacoor, babaybay nila ang Maynila. Nagka-traffic na. Kung tren na lang sana. At saka, gawin naman isipin naman nila yung mga Pilipino. Eto na lang, LRT, MRT, pwede mo paikutin yan eh. Nearby provinces eh. Halimbawa, yung LRT nasa monumento na. Dagdagan nyo. Kasi habang, sa bagay, meron ng PNR. Nasa ongoing na construction. Hindi natin alam kung totoo bang ongoing. Diba? Kasi yung ibang proyekto hindi pinundahan. Punta tayo na Mindanao. Yung railway project sa Mindanao, ano nangyari? Tatanong lang ho kami. Diba? At Congressman Pulong Duterte nagpasalamat sa patuloy na suporta ng mga Pilipino sa kanilang pamilya. Salamat din po, Kong Pulong. At talaga namang, buti na lang. Tawag dito, nagtigil-tigil na yung mga bumabati ko sa'yo. Diba? Siya may issue pala, no? Ng yung mga kaliwa.
ano na ngayon, eto na, nabubuko na kayo, nababack to yun na rin kayo. Yung mga kaliwa, meron isa palang nahuli. O, Inglesera eh. So, na-interview, hindi natin alam kung saan nila dadalhin yun. Palagay natin, naaamin sila kung sino yung pinaka-punot, punot dulo, hindi punot dulo, yung boss. Paano sila napunta sa bundok? Inglesera nasa bundok. O, pasok natin ito. BP Sara, suportado ng AFP. Ang ating mga kasundaluhan ay wala na bang karapatang umanib sa tama? At ang tanong ni retired General Romeo Poguis, ay illegal ba ang paghingi sa AFP Chief of Staff na bawiin ang suporta sa Pangulo? Ang kasagutan dyan ay hindi, lalo na kung pagbabasehan natin ang ating konstitusyon. Is asking the AFP Chief of Staff to withdraw support from the President illegal? By itself, no. There is no law that criminalizes asking, urging, or calling in speech or writing for a military official to withdraw political support if done peacefully and constitutionally. No. Freedom of speech and political expression are protected under Article 3, Bill of Rights of the 1987 Constitution. Where does the danger start? You may face charges if authorities claim your post or speech crosses into any of the following. A. Inciting to sedition. Revised Penal Code, Article 142. This is what prosecutors usually stretch. They must prove all of this. You publicly and deliberately incited others to rise publicly and tumultuously with force and violence, to remove the president by force or illegal means, or to weaken the government through unlawful action. Key point: peaceful calls, moral appeals, or constitutional arguments are not sedition. Coup, destabilization allegations. These are not standalone crimes unless linked to armed action, concrete plans, commands to soldiers, mobilization or coordination. More opinion, criticism, or urging moral action does not equal a coup. Inciting to sedition when the law is used as a muzzle. Let's be clear. Inciting to sedition is not meant to be a convenient weapon against dissent. Hindi ito pananakot sa kritiko ng gobyerno. The Supreme Court has been consistent. In People v. Perez, the court ruled that mere criticism of the government, even if harsh or unpopular, is not sedition. Dapat may clear intent to incite uprising or public disorder, not just speech that embarrasses those in power. In Primicias v. Fugoso, the court emphasized that freedom of speech and expression occupy a preferred position in our constitutional hierarchy. The state may regulate time, place, and manner, but it cannot suppress ideas simply because they are inconvenient. And in Chavez v. Gonzalez, the court warned against the chilling effect, where vague threats of prosecution silence citizens before they even speak. The chilling effect, the court said, is itself unconstitutional. So when Nako, yun na. Alam niyo ho, nangyayari dito kasi, ang hirap, ang problema, pag ikaw ay bumoboses at binabatikos mo yung mali nila, ang nangyayari, gagawan ka ng kwento. Pero pag kakampi ka nila, kahit ano pang gawin mo, mandurobo ka man, mabuking ka man, wala. Wala silang gagawin. Tahimik sila para silang bulag, pipit, bingi. Yan ang nangyayari. Ang hirap, di ba? So punta tayo sa impeachment ni BP Sara. Ano yung impeachment ni BP Sara? Ayan lang mga political strategy ng mga kalaban. Yan yung mga ginagawa nila para hindi makatakbo si BP Sara sa 2028. Yan ang paraan ng mga talunan. Yan ang paraan ng mga hindi kayang lumaban ng patas. Alamin natin dito. Tingin ko, it's very irresistible Kasi, but if hahanay yung mga mambabatas, lalong-lalo na yung mga kongresista na mag-conduct ng impeachment, kung hahanay sila pabor sa impeachment,
ang laki habang lumalapit sa 2028, tumataas ang risk nila. So, kumbaga, baka katapusan na ng political career yung kapalit ng pera na matatanggap for impeachment. As to your other question, tingin ba matutuloy yan? Hindi talaga mapipigilan yung Makabayan Bloc na mag-file ng kanilang reklamo for impeachment. Meron pong pahayag sa isang panayam kay Acting Secretary ng DBM, Ronaldo Toledo. Sabi nga niya rito, binigyang diin niya ng mga program funds pwede lang ma-release pag may excess revenues, which ang bansa po natin laging deficit po tayo. Tapos dadaan daw sa rigid validation at mag-secure pa ng certification mula sa Bureau of Treasury. Kinote siya dito, sabi niya rito, hindi ito illegal, ito ay binigay ng Kongreso. Sinabi ng na ito ay binigay ng Kongreso sa amin at ayon sa batas, pwede po natin gamitin bilang to stop that, lalo na yung mga project na urgent at saka kailangan nating implement. Kung kailangan palang implement, bakit kailangan nasaan program? Correct. Dapat pinondohan na yan to begin with. Diba? Dapat prioritize natin yung pagpopondo ng mga proyekto na yon if they are so necessary and so urgent. So hindi mo ilalagay sa unprogrammed kung napaka-urgent. So isang hinanakit ko dyan, yung mga trend na bawasan na naman yung budget para sa mga trend, and so nadidelay. So isa pa yun, that should be given a top priority, pero ang daming excuses, right of way, nag-start ka pa lang ngayon ng drilling, ginagawa yung North Rail, etc. Pati yung kabagalan sa paggawa ng MRT-7, ang dami pa rin mga issues. So kumbaga, the priority projects are misnamed, hindi sila priority. Given na ganyan yung attitude tungkol sa ating budget, napupunta pa sa mga unprogrammed appropriations. Yung nababanggit po ni Senadora Amy for impeachment kay Vice President Sara, nakikita nyo rin po ba na still same? And nakikita nyo rin po ba na uusad? Kasi mahigit 2 taon na lamang po, election na. Possible ba mag-recalibrate dito, re-strategize yung mga mambabatas ukol dito sa pagkukonsidera or mananatili silang okay lang kasi meron silang budget? Well, tingin ko it's irresistible talaga yung budget. Kung totoo yung sinasabi nga ni Senadora Amy na yung soft pork ay para pondohan ng impeachment, alam natin na yung term na pondohan ng impeachment ay supposedly babayaran yung mga boboto, yung mga, let's say, yung mga mambabatas na involved dyan. So, tingin ko, it's very irresistible Kasi, but if hahanay yung mga mambabatas, lalong-lalo na yung mga kongresista na mag-conduct ng impeachment, kung hahanay sila pabor sa impeachment, ang laki habang lumalapit sa 2028, tumataas ang risk nila. So, kumbaga, baka katapusan na ng political career yung kapalit ng pera na matatanggap for impeachment. As to your other question, tingin ba matutuloy yan? Hindi talaga mapipigilan yung Makabayan Bloc na mag-file ng kanilang reklamo for impeachment. But will it prosper? Nagbago yung rules ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Nagdemand ayon sa Korte Suprema dun sa kanilang desisyon, kailangan may due process. Kasi pinag-uusapan nung time na yon yung 1/3 vote, no? Pag 1/3 vote, it can be certified at pupunta na sa Senado. Ang ginawa ng House is meron silang parang mysteriously appearing fourth complaint for impeachment. Tapos naging articles of impeachment in less than a few hours. Walang presentation of evidence, hindi pinag-usapan yung mga charges against the Vice President, walang opportunity for her na sumagot, walang opportunity na makita yung articles of impeachment ng mga tao who were voting on it, yung mga kongresista, and wala ring opportunity na i-test yung evidence, like kung ang witnesses through questions and answers.
through probing questions sa kanila. Walang pagkakataon at all. It was just they produced the complaint, they voted on the complaint, tapos pinadala na sa Senado. Hindi na nila mauulit yan. Yan. So ngayon, kailangan ma-produce yung complaint for impeachment, kailangan maipakita yan sa lahat ng boboto. Kailangan mapakita yung ebidensya sa lahat ng boboto. Kailangan bigyan ng pagkakataon yung respondent na makita niya yung reklamo at makita niya yung ebidensya at makasagot, mabigay ang kanyang panig. It is not going to be as easy as 2019, as the 19th Congress. The 20th Congress is a different Congress, and they're now under new rules. So, when you hold a trial, makikita ngayon who are deeply involved din dun sa impeachment proceedings. Yung career ng mga yon ang i-decide ng mga ng taong bayan in 2028. So they will have to think very carefully kung paano sila aasta, paano sila gagalaw if an impeachment complaint is received by the House. So exciting yan. I doubt if they will want to. Ang tingin ko may ilang mga kongresista who are already very hesitant to participate. Opo. Ma'am, balikan ko lang yung sa PhilHealth na dapat isole, no? Parang kasama na yata sa 2026. Pero marami pong mga mga nag-a-analyze dito na tama ba 'yun? 'Di ba merong tinanggal na pondo mula sa PhilHealth tapos magba-budget ulit para sa PhilHealth. Di ba double taxation 'yun? Di ba meron na kanang kinuha, nilaan para sa PhilHealth tapos kinuha at ang sabi 'yun ang dapat na maibalik, no? Pero ang ginawa dito, naglagay ng karagdagan na pondo para sa PhilHealth po. First, madidetermine dapat kung saan yan ginastos. But yes, kailangan na ipasok siya sa budget kasi it was returned to Treasury. So ibig sabihin, yung Treasury yung magbabalik. Para mag-disburse ng pondo, kailangan may batas. So that's why nilalagay talaga siya in the next budget, regardless of where the money comes from. But more importantly dyan is, kailangan transparent din sila kung saan nila nilaan yung pera. Bakit? What projects were they spent on? Kasi I remember si Undersecretary Claire Castro was saying that yung ibang pera na yan ay ginamit for roads. Now, dapat, according to the law, pagpondo ng PhilHealth for health concerns. So she had to make up the excuse na yung mga roads kasi papunta sa ospital and therefore health-related pa rin yan. I don't know if you remember this. So those are two different issues. Pero tama yon, the court has ordered na kailangan ipasok siya doon sa budget para ma-disburse siya kasi bumalik siya sa treasury. In order for government to be able to spend that again, spending pa rin yun kasi pag nag-transfer ka back ng pera, kailangan may batas. And that law is going to be, or is the GAA. So tama pa rin yun. But it is also important for us, corollary to that, questionin natin, saan ninyo ginastos yung pera na tinransfer before? Or nagastos nyo ba? Kita nyo na. Saan nga napunta? Anong tanong? Nabulsa na sa maleta. Saklap, di ba? Ang saklap! Biruin mo, maleta nila. Di ba? Tapos, isang tao, dalawang tao ang pinagbigyan. Pero yung pondo para sa mga railway, mga infra, talagang patay mali sila. Yung iba napunta sa program. Grupo ng mga employer, umalma sa umano'y pagtigil at pagtakpes ng pondo para sa malaking proyekto. Ito na. Kita nyo na. Alma talaga. Bakit? Nawawala na ho ng proyekto. Sila na magpapaliwanag. Noong araw, yung build program ng sabi ko mga sa inyo administrasyon, ang daming trabaho na create yan. Diba? Pero balita ko, lahit to yung mga malalaking project ngayon na
may ulat po ang Philippine Statistics Authority na bumaba po sa 4.4% ang unemployment rate o katumbas ng nasa 2.25 million na mga Pilipino po na walang trabaho noong November 2025. Mas mababa po ito kumpara po sa naitalang 5.0% na unemployment rate noong October 2025. Para po sa inyo, Sir Sergio, ano po yung mga pangunahing dahilan ng pagbagsak at ng unemployment rate ng ating bansa? Alam mo, yung employment bumagsak ng mga almost 600,000 this year compared to last year, no? Ang unang-unang konsiderasyon dyan, talagang marami pumapasok sa job market. Mga 800,000 to 1 million a year ang mga fresh graduate pupunta sa job market at yung mga nagkakaedad, ano? Na-address yan mas mabilis noong 2024. Ngayon, medyo bumagal yung pag-address natin dyan. Hindi yung maraming job seeker na hindi na-address, ano? Although tumaas naman yung employment dahil may mga na-accredited job. Pero ang ibig sabihin dyan, mas konti yung nakikreated job sa mga pumapasok sa market kaysa ngayong taon, kaysa sa nakaraang taon, ano? Alam mo naman, marami naman rason bakit gano'n, no? Unang-una, yung investors kumonte nag-hold out, ano? Mas mabilis nung isang taon dahil nung lumabas itong mga anomalya, medyo natakot yung mga investors, nagmamatsyag sila. Dati-dati nga sa job creation, mga pangalawa tayo dito sa ASEAN, ngayon kulela tayo. No? Yan. Dahil yung even yung mga allies natin, mga countries, nagbibigay ng advisory dito. So yung mga investors, both local and foreign, naka-hold. Sana masunod natin. Isa pa rason is yung seasonal jobs, no? Parang nung isang taon, yung mga like yung mga malls hindi ganun karaming hinire nila this time around no November kaysa nung nakaraang taon, ano? Meron din yung seasonal, no? Well, of course, yung weather has a lot of things to do with this also. Maraming bagyo, lindol na tumaas sa atin ngayong taon kaysa sa nakaraan. Kaya naka-apekto din yun. Isa pa bagay na naka-apekto yung geopolitics natin, including yung... Totoo yan. Sa kaguluhan ng mga politiko o politika na yan, apektado. Bakit? Yung mga investor wala na. 'Di ba? Sa pangungurap pa lang. Pag nalaman ng mga investor na, ay, wag na tayo dyan sa Pilipinas. Uubusin tayo. Wag na. Doon na lang ako sa ibang bansa. 'Di ba? Hoy, nako. Eto, Congressman Pulong Duterte at mamaya yung video na may nahuli, ipasok ko na kaya, no? May nahuli na yung, alam nyo kasi bakbakan doon sa Mindoro, nagkaroon no, eto na, pasok ko na. May tao. May tao ayan. Pata nyo. Inglesera ka, mamumundo ka. Okay, Sabihin we're mo here. yun. Anong pangalan mo? What's your name? Chantal. What's your surname? Chantal, umamin siya. What's your full name? Okay, you just calm down. We were going to help you, okay? Okay. Tulungan niyo. Okay, you cooperate with us. Careful. You go with them. Uy, mag-ready ka na pagkain dyan. You go there, Chantal. On the open area.
Ngayayat na siya, no? There, you wear your slippers. Bigyan niyo ng pagkain. You eat. You just wear that. Kainin. You eat first. Chantal, you eat. Yung isang squad mag-scour. Mag-scour yung isang squad. Baka may mga, alam pa daw dyan, may mga baril-baril or kung ano man. Clear naman na doon, dito lang banda. Ah. Doon, nakuhan ko na doon. Doon banda, pinagdama na din. Ba't ka napunta dito, Chantal? Why did you come here? He's a what? Fling? Why did he take you here? In Mindoro? Grabe, no? What's his purpose? Huh? His family? If you don't trust him, then why did you come with him? I thought I could trust him, but he didn't treat me like any family. Ito yung isang problema. Oo. Nag-aaral ka, matalino ka, pero bakit sumasali kayo sa mga ganyan? Diba? Kung alam niyo naman mahihirapan kayo, ang ganda ng buhay niyo. Inglesera kayo. For sure, magandang pamilya pinanggalingan nito. Yung iba kasi na mga nare-recruit ng mga kaliwang sirang ulo. Isipin yung mga university, mga galing ng university, galing ng mga sikat na mga school. Akala kasi yung gusto ipaglaban nitong mga kaliwa na to, tama. Pero mo makipaglaban kayo, titira kayo sa bundok. Yung marimar naman, no? Sarap na ng buhay mo, Teng. Binigyan mo pa ng stress ang buhay mo. Diba, tumira ka sa bundok, malamok dyan. Diba? Tapos ngayon, gutom ka ngayon. Ito ang hirap. Hindi sa pag-ano, ikaw ay biktima. Oo. Dapat dito sa mga leader ng mga ito, iniisip nila kung ano yung gagawin nila sa buhay. Magbago na kayo. Nambibiktima lang kayo. Marami dyan sa Congress. Oo. Ako ang pulong. Nagpasalamat sa ating mga kababayan dahil Kong Pulong, maayong hapon, kamusta po? Okay lang. Sir, marami pong nagtatanong bakit daw na-cancel yung visitation the last 2 days. Tungod sa severe snow na warning, no, for the past 2 days, ang translator dili maka-ani sa DU. cancel So, pala. cancel nila pero gi-offset po nila maka-visit ko Friday. Okay. Pero ang Ito mamaya. sa kaday nga wala ka-visit ang butong saon na between the lawyers and sa ICC kung sa plano nila. And as far as the former president is concerned, Kong, kamusta po si dating Pangulong Okay Rodrigo? man. Nikaon siya karon. Usa ko na nagsulod, nikaon siya mga 1 p.m. Pagsulod ako mo pay paghuman po nagkaon. Mura gihapon. Iyahang kuan Fanta Zero karon kay walay stock Coke Zero ana. Zero. Pati ito mga chips. Mura niya sige pangutana about sa pagdumala namo sa Davao. So, akong gi-inform siya na so far okay man ang para sa ako ambot sa mga taga Davao nga okay man pagpapadagan ni Basti. Kaya sige pangutana kinsa daw ang Vice Mayor ano ko nga ang imuhang apo si Rigo. Kumusta po daw? Ano ko trabaho as Vice Mayor na unsay normal nga trabaho as Vice Mayor, session, barangay visitation, ana. So okay man tanan. Kumusta po siya sa kayong Omar? O dugay mi nag-storya pong Omar, kapag balita. Sir, usaping politika lang po. Ano po yung reaksyon ninyo doon sa press conference ni Governor Chavit
Singson na kinarakterize ni Yusek Claire Castro na parang form of inciting to sedition daw, sir. Anything you say against the president is always inciting to sedition. Kay mga talawan man ang piste na. Demokrasya man kumusulti ko bogo inyong presidente, inciting to sedition. Kung sa'yo gusto, magdebate mo ni Ferdinand Marcos o man nahuman. Di lang po kumusulta, naniinit ako akong ulogin. Kapoy mo kastorya mga bugo, God. Di ba po ko bright, pero di po ko anak kabugo. Diba? Tama. Ayaw magtuo ng tulo ka survey. Mao lang na ikuha ninyo base, ayaw magtuo. Sulti man si bangag nga ayaw magtuo ng isa ka survey. Karon ayaw magtuo ng tulo ka survey. Ayaw pag magtuo nga nangawat sila sa kabans gobyerno, ayaw magtuo na tanan. Kaya ma-inciting to sedition mo. Kita nung ninyo tanan. Kung sa may inciting to sedition na ng Kadsabit. Gi-report niya nga ang ilang ghost project dito si Locos. Moro to kung hibala na, ambot og napa siya gisultilain. Kasi sabi daw ni Governor Chavit na dapat daw hindi natin bitiwan yung pag-imbestiga. Kasi sabi din naman daw yun ni President Bongbong Marcos na imbestigahan yung flood control project. Unahin daw yung Region 1. O siyempre unahon ang lugar nga namang hilabot man siya sila yung lugar. Yadto bitaw nilang Davao, sila nakita. Muta sa taga Davao ilang nakita. Adto siya sa lugar. Ba siya kabalo og asa ng mga barangay sa lugar kay wa po na dito siguro nagdako na. Pati na yung anak ko na dito nagdako. Sir, just to conclude the short interview, ano yung gusto mo? Sir, ano yung gusto ano yung gusto mong sabihin sa mga kababayan natin? Ha? Unsaman? Opo, sir. Bugdaw na kayo ba? Maog yun. Ano yung gusto mong sabihin, sir, sa mga sumusuporta at sumusubaybay pa rin kay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Salamat sa inyong suporta. Di na mo mabayran pamilya ang inyong gipakita nga pagsuporta sa among amahan ug sa among pamilya, no. I-appeal na lang namo kamo mga Pilipino nga gasuporta sa mo ang pag-ampo nga unta tagaan ug maayong paglawas ug nindot nga kaugmaon. Daghang salamat. Ayan Thank you rin po at nakita naman namin ang mga gagalingan ng mga Duterte. Kaya kung umabot ka sa video nating ito huwag mo kalimutang mag-like, share, subscribe at hit mo yung bell at i-bell all nyo. Hanggang sa muli, bye-bye!